feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag niyo po kalimutang i-like, comment, or i-share. Paki-subscribe na rin po at paki-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking gagawing mga video kagaya nito. Salamat po. Welcome back mga ka-adventure. Dito ko sa spot ngayon ni Idol Dudes Spiro TV. Yan sila, bro. What's up? At abang-abang na lang tayo sa mga kaganapan mamaya sa ilalim ng dagat. Samahan nyo kami. Bali tatlo pala kami magdadive ngayon. Let's go! Yan pala yung tinatawag nila na Isla Morgue. Diyan sila nangunguha ng pugad ng balin sa sayaw. Napakarami daw niyan dyan. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon nangunguha pa rin sila. At ito yung guardhouse daw, yung tinutuluyan ng mga nangunguhan rin ng pugad ng balin sa sayaw. Nakadikit lang pala ito dito sa bato. Ang ganda ng pagkakagawa, kaya lang nakakatakot na, medyo luma na, sira-sira na yung sahig. Yan talagang literal lang na nakakabit sa bato. Ganda pa ng view. Sarap siguro matulog dito, mag-overnight. Paggising mo, tatalon ka na lang. Ayun mga ka-adventure, dito na kami sa spot ni Bro Dudes. Dito sa tinatawag na Isla Morgue. Nice. Ito si Bro Alvin. What's up, Bro Dudes? Let's go! Dive na tayo, tingnan natin kung ano makukuha natin sa spot na. At yun, dito habang nagpiprepare ako dito kanina, hindi pa nakareload yung goma ko, yung pana ko. May pabalik-balik na sa harapan ko na isang mangrove snapper o mga agat. Kaya lang nung dadive ko na, mailap naman, ayaw nang magpalapit. At tapos sa bandang ibaba, hindi ko na agad napansin, meron palang luba. Ayun malalamang nasa 2 kilo na yun. May luba sa baba. May luba. Nagpasok ko dito sa bandang iba. Ito, binidyohan ko. Pinagmasdan ko muna mabuti. Ang ganda kasi ng formation niya, para siyang simbahan, may mga poste. Dito sa area nito, sabi ni Bro Dudes, mag-dive down din ako kasi may nakita siya ditong mga mangrove snapper o mga agat. Pero ang ginawa ko dahan-dahan na akong nagpababa o nagpailalim kasi hindi ko pa halos makita yung ilalim dahil masilaw galing sa itaas. At yun, medyo nakakaaninag na ako ng butas sa ilalim.
nakapag-adjust na yung aking paningin. Kaso wala rin akong nakita. Baka pumasok na dun sa pinakaloob ng butas. Wala rin tayong dalang flashlight. Kaya hindi natin masilip kung may isda nga naman dun sa ilalim. Another dive down na naman. Tingnan uli natin yung mga butas dito sa ilalim. Baka meron na tayong makita ditong mga agat o ilak na umaali-aligid. At yun, may napansin na nga akong ilak. Ang dami sana ng ilak, kaya lang sobra namang ilap at ang lilikot. Maka-target lock na tayo, kaya lang pupunta sa madilim na area, hindi na natin makita. Kaya change target. Halos maubusan na tayo ng hininga dito kakapili sa kanila. Hanggang sa may nakita na akong target. Ayun, sa pool. Ang ganda ng tama. Ito ang ating naging unang isda sa spot na ito. Isang ilak. 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 Ilak sa ilalim. Another ambush na naman. May nakita ko ditong isang Spanish flag snapper o Manilanon, darag-darag kung tawagin. Kaya lang etong mga nangyari. Tinamaan naman. Kaso nga lang nakapitas o nakawala. Sayang. Yun, nakahuli nga pala ako ng mangrove snapper. Kaso late ko na i-open ang camera. Nakalimutan ko. Ano ba naman yan? Makakalimutin na. Matanda na talaga. Nakita ko pala itong isang kuweba. Subukan namin pasukin ni Bro Alvin. Kaso ang dilim. Kaya nung pag-ahon ko sa kanya, naalala ko may dala nga pala siyang flashlight. Kaya sinabihan ko siya na ilawan niya para makita namin at mapasok namin sa loob. Ilawan mo daw. Ilawan mo daw. Nag-video ako dyan sa loob niyan, sa pinakaloob. At ang ganda sa loob. Kaya lang yung kuha ng camera ko, nag-short lang, short video lang. Hindi nakuna ng buo yung pagpasok namin sa pinakaloob. Meron talaga sigurong kakaibang nangyayari sa loob. Ayaw sigurong makunan niya yung pinakaloob ng kuweba. Kaya wag na lang natin pilitin. Baka may magalit.
Iyon. Yan lang pala ang huli ko. 2 piraso sa unang dive namin sa spot ni Bro Dudes. Kakain na lang muna kami. Tanghali na rin eh. Pagtapos kain, dive uli. At lilipat kami sa ibang spot naman. Medyo malakas na yung agos dito eh. Parang ilog lang naman yung lakas ng agos niya. Rumaragasa na pwede kang tangayin. Kaya delikado. Pahinga na lang. Mamaya na lang uli. At ito yung aking unang isda sa pangalawang spot namin. Isang yellow spotted sweet lips o lipty. Sa ilalim na rin ako nakapag-open ng camera dahil akala ko walang isda na makikita o mapapana. Mabuti na lang din at na-record pa natin. Dito dahan-dahan akong nag-drop at para magmasid na rin kung sakaling may makita na pwede nating maging target. At paglingon ko sa bandang kaliwa ko, iyon, may 4 na pirasong yellow spotted sweet tips uli. Pinili ko na dyan yung mas malaki, kaya lang eh, the please ang tama, nakawala na naman. Pero dahan-dahan ko lang iniangat yung aking bala para hindi mabulabog yung iba pa, para mabalikan ko kung sakaling nandun pa sila. At pagtapos ko nga mag-reload at makapagpahinga, binalikan ko na kaagad at dahan-dahan na naman. At nung napansin na nila akong papalapit eh, dahan-dahan din silang lumayo. At yun, may nakita pa nga ako dyan isang oversize na sana na suno. Kaya lang eh, ang bilis ng pangyari, sobrang bilis niyang makalayo. At sa pagdapa ko na sa baba, mabuti na lang eh, bumalik pa yung mga lipty o yung yellow spotted sweet lips. At pinili ko na lang yung medyo malaki sa kanilang grupo. At yun, success naman, nakuha natin yung isa. At ito yung ating pang-4 na isda o pangalawang isda sa pangalawang spot namin. Sa area na to, dito nakakuha si Bro Alvin ng isang sweet lips, yellow spotted sweet lips. Napansin ko mayroon pang mga kasama sa baba at yung mas malaki ang nakita ko. Kaso nung pagdapa ko na sa ilalim, umalis na rin, ang ilap na. Pero mabuti may nakita pa ako isang target, isang lapu-lapu o suno. Medyo maliit pero pinatos ko na kaysa naman wala akong madala pataas. Sayang din to, pandagdag sa pambenta ni Bro Dudes. Nung pag-drop ko dito, nagmamasid lang sana ako kung ano mga pwede natin maging target. Kaso may nakita kong isang samaral o rabbit fish na papalapit, kaya tinira ko na.
pandagdag na rin ito sa pambenta ni Bro Dudes. Dahil hapon na, kailangan na natin mag-ipon ng mga pambenta. Ang purpose ko sana dito kumuha ng mga malalaki o good size lang para may maipadala ko sa puerto at maibigay na rin sa sinamahan ko na truck para lang makapunta dito sa El Nido, dito sa spot ni Bro Dudes. Shout out nga pala kay Kuya Atoy, kay Kuya Richard, tsaka kay Tol Yeye. At sa kasamaang palad, ito ang hindi ko inaasahan. Pindot pa ako ng pindot ng camera ko, yun pala lobat na. Nung pag-uwi ko na lang nalaman na nagbago pala ang video quality ng ating camera, kaya nalobat ka agad. May mga nahuli pa sana tayo na isda dyan, kaso hindi na natin talaga nakunan ng camera. Pasensya na mga ka-adventure.